practicing giving with heart, mga kaibigan, with love, para God will really please us. At because God watching our heart, mga kaibigan, alam mo mga kaibigan, talagang God is so amazing. Magtanim nga lang ng parang konting nainggit, alam ng Diyos talaga. Nararamdaman ko na alam ng Diyos. At yung bang konting parang ano ba yun? How to say, yun bang hindi ka natutuwa sa kapwa, alam ng Diyos, mga kaibigan. Kaya pinapakita talaga ni Lord sa akin na alam niya ang nasa puso ko. Kaya wala talaga akong kawala, mga kaibigan, sa totoo lang. God is so amazing. Yun lang talaga ang masabi ko. God is so amazing. Kaya ang sabi ko na lang, Lord, I will accept the circumstances, kung ano yung punishment na ibibigay niya sa akin, because God want me to be yung holy talaga, yung holy na clean heart, clean mind, no? As a person talaga, hindi maiwasan na sometimes magkaroon ka ng negative thoughts sa kapwa mo, no? Na ewan ko ba, gano'n. Pero ay ano naman yung bang sorry Lord, gano'n. Siyempre ako at saka si Lord lang nakakaalam yun, pero alam ko talaga na alam niya, eh. Pero alam ko naman na God is just correcting me, na ayaw niya na magpatuloy yung mga yung mga gano'ng mga bad thoughts, bad negatives, no? Ang sa Diyos kasi gusto niya, He want to be happy, yung gano'n, yung joy heart, joys, 'di ba, sound mind, kung gano'n niya, peace and good and sound mind, 'yun ang gusto niya. Hindi ayaw niya yung nagtatanim ng mga hindi maganda sa kapwa, and God correcting me. Kaya, I changed ano, gusto kong mag-change ng, views. Kasi, ah nung bago pa lang kasi ako 'no, nung bago ko pa lang, yung baby pa lang ako in spiritual, I had so many question in my mind. Sabi ko na, ibig sabihin Lord gano'n, siyempre ako lang at saka si Lord, ito mali, ito mali, ito mali, siya mali 'yan, gano'n ang nasa ano ko, mali yung ginawa niya. Kasi kino-correct ako ni Lord, yung inaano ko rin sa ibang tao na kung ginawa niya, kasi kung anong kinorek sa'kin ni Lord nakikita ko sa iba, bakit ako lang kino-correct, hindi. So, parang gusto ni Lord na i-correct ko yun. So, parang sa correct ng correct tuloy na marami tulong nagagalit ano. So, sa ngayon gusto ko lang, sabi ko, "Lord, ayoko yung gano'n." Gusto ko yung bang, meron namang konting puro na lang correct, parang ayoko na mag-judge. So, sabi ni parang meron din namang mga correction 'no, sa akin ding pag-iisip na ano ko rin na, what is the past, wag nang balik-balikin, yun lang ang naano ko. So, kasi ako pabalik-balik kasi, kung ano yung nakikita ko kino-correct ko na naman, na ano na naman. So, sabi pala doon 'pag once na naano mo na, enough na, tama na yun, wag mo nang balik-balikin, nasa sa kanya na yun kung tatanggapin niya o hindi. Kaya doon, yun dun isa pala yun sa hindi maganda, yung mga gano'n. At, natapos na ako dito sa Matthew chapter 25 verse, yung pinahayag ko na verse 35 hanggang 46, and then dito po tayo sa Colossians, mga kaibigan. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 22-23, sabi, "Servants, obey in all things your master." So if you have servants, mga kaibigan, like God, if we have God, if we have master, we are the servant, kailangan natin mag-obey, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye server as man pleaser. Hindi tayo yung tayo, mga kaibigan, minsan no, may mga tao na mabait lang kung halimbawa meron kang intention na para magpa-please sa tao, para magustuhan ka. Kaya parang nambobola, gano'n, 'di ba? Mambobola tayo. We speak good thing para ma-please ang tao, 'no? Hindi din pala maganda yung mga ganyan, mga kaibigan, lalo na kung hindi totoo. Binubula lang natin yung tao. It's not good. We flatter the person, ano? But in singleness of heart, sabi dito, fearing God and what
whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. O si mga kaibigan, do it heartily as to the Lord. Hindi lang yung sa tao, mga kaibigan. Kung gawa tayo sa tao, syempre we do it heartily para sa Diyos, na ang Diyos ang ma-please, hindi yung magpa-please tayo sa tao, kundi ang Diyos. Sa Diyos tayo